Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So may pag-uusapan tayo dito. Ha, nakalagay dito, oh. Congratulations, Jimwell and Carolina. Oh, nanganak na yung asawa ni Jimwell. Lola na si Jinky. Lolo na si Manny, no? Jimwell is the eldest son of Jinky and Manny Pacquiao. Kamukha niya nanay niya, no, ni Jimwell, no? 'Di ba? Ang kamukhang-kamukha naman ni Manny Pacquiao, yung isa, yung Michael ba yung name nun, yung rapper, 'di ba? Hindi ko masyadong alam ang ugali nito eh. Pero yung mga anak ni Manny Pacquiao na mga babae, yung yung Mary ba yung name nun nung isa? Tapos yung Jimwell, ang babait nila. Ay, hindi Jimwell. Ito yung Jimwell eh, yung Michael, yon. Kasi may nakita akong vlog na may vlog sila sa kahit mansion yung bahay nila, yung tinuturuan ni Manny Pacquiao maglaba. Tapos may time dun na pinapagalitan sila nung kasambahay. Yung bakit mo ginawa yon? Yung parang kahit sa kasambahay parang sila, yung hindi sila, "Oy, anak ako ni Manny Pacquiao, katulong ka lang dito." Hindi sila gano'n. Maganda yung pagpapalaki ni Manny Pacquiao sa mga ito, hindi ko masyado nakikita 'to eh. Ang nakikita ko lang talaga si Michael Pacquiao tapos yung dalawang babae. Tapos may bunso sila, 'di ba, yung may salamin. Ano sila ang pagpapalaki, kahit ba naman sabihin mo na no, sinasabi ng iba walang pinag-aralan si Manny Pacquiao, pero yung the way nila pinalaki yung mga anak nila, hindi hindi, "Oy, mayaman tayo," gano'n. Hindi, believe naman ako kahit papaano. 'Di ba? Ang bait na bait talaga ako yung Mary eh. Yung Mary Pacquiao. Tama ba yung name nun? Mary Pacquiao ba? Tingnan natin. Sa YouTube yun eh. 1 million subscribers na rin yun eh, yung Mary Pacquiao na yun eh. Hindi pati sila yung maaarte. Mary Pacquiao. Oh, siya nga yun. Mary Pacquiao. 1.4 million subscribers na siya, oh. Ito yung hindi mo masasabing nepo baby, no? Na talagang may case sila na magganyan-ganyan. Kahit na sabihin mo na nagta-travel sila sa ibang bansa, hindi ka mapipikon. Pero who knows, no? Kasi senador si Manny Pacquiao eh. Siyempre, di ba? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo kay Manny Pacquiao? Nangurakot din. Di ba? Nangurakot din kaya to si Manny Pacquiao? Di naman siguro, no? Or meron man siyang ginawa. Kasi pag politicians talaga, madumi na yung tingin mo talaga eh. Anyway, speaking of anak ni Manny Pacquiao, ito naman si Eman Bacosa. Inamin ni Eman Bacosa Pacquiao. Talagang todo sila dito, no? Todo promote sila kasi kapipirma lang nito sa sa Sparkle. Na showbiz crush niya, si Jillian Ward. Crush mong artistang Pinay. Jillian Ward. Gaano mo kagustong ligawan si Jillian Ward? 5. Hi po. Tapo tayo sunod. Ang sabi pa na anak ng pambansang kamao, bukas siyang pasukin ang mundo ng showbiz. Sa akin, kung ako lang masusunod, kung gusto mo talaga boxing ka lang. Siguro yung pagiging Sparkle artist mo dyan,
Pang model-model 'yon. Kasi pagka halimbawa, yung mga movie, yung mga pelikula, yung mga gano'ng banat, kailangan ano dun, dedikasyon mo na ano, yung oras mo dun ano talaga, nakapako ang oras mo. Paano yung career mo sa boxing, 'di ba? Mamili ka. Kung ikaw ay magbo-boxing, boxing lang. Puwede naman yung model-model, sa model kasi pipicturan ka lang naman dun, 'di ba? Or gagawa ka lang ng commercial. Ginagawa ng mga ibang athlete 'yan, kahit mga NBA players, Pero 'pag yung magmo-movie ka, ay di mag-artista ka na lang. Kaya lang, ang pag-aartista kasi ano, sa panahon ngayon, ang bilis malaos ng mga bagong artista ngayon, Minsan nga hindi pa nga kilala, nalalaos na, Pero yung pagbo-boxing, 'pag naging legend ka diyan, ay naku, 'di ba? Model-model lang. Halimbawa, ano ka, model ka ng Adidas, mga gano'n, 'di ba? Well, nasa sa kanya pa rin naman 'yan, kung ano sa tingin niya. Pero kung ako lang tatanungin, boxing, 'di ba? Pangarap niya raw ito at nararamdaman niyang marami raw siyang may inspire. Kanina, nakapulo ng batang boksingero si GMA Network Senior Vice Yung aura niya talaga pakyaw na pakyaw, no? President Attorney Annette Gozon Valdez at mga opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Mga Ako. Kaya lang, pag naging artista ka, pagigihan mo din. 'Di ba? Kaya kung ako masusunod, dapat ano, hindi mo gagamitin yung name na Pacquiao, para gumawa ka ng sarili mong ano, sariling star. Kasi kapagka ginamit mo yung Pacquiao, lagi na lang iisipin, yan yung anak ni Manny Pacquiao. Yan yung anak ni Pacquiao. Ang hirap makawala dun. Sa ganon. Na, 'di ba yung tsuhin niya, kilala niyo si Bobby Pacquiao? Pag ini-introduce yun, brother of Manny Pacquiao, 'di ba? Parang ang hirap. Kasi iba yung narating ni Manny Pacquiao kasi hindi yung narating na parang ano lang, parang putyo-putyo, hindi ganoon si Manny Pacquiao, Legend status yung narating ni Manny Pacquiao. Yung talagang lalo nang siya lang yata yung 8th division, 'di ba? Na may title. Hindi basta-basta yung narating ni Pacquiao, Kaya kung gagamitin mo yung name na Pacquiao na yon, forever ka mapapako dun sa shadow ng tatay mo nun. Pwede, no? Pwede na sumikat ka. Pero, lagi kang may comparison sa tatay mo nun. Kung bakosa ka, saka lang malalaman ng tao, ay, anak pala ni Pacquiao to, kaya pala magaling. Diba? Tama, bakosa. Kung ako lang masusunod, pero, nasa sa kanila pa rin yun. Next video, last video, ano to? Nag-crash out daw. What do you mean nag-crash out? Ay, ano yung pera namin? Unang-una kami dumating dito, wala pang tao, tapos kami nahuli. Puro kayo mga ganyan ba ang ano ng inasal? Ito, mga unang-una kaming tao, sarado pa. Ngayon kami nahuli, sila kumakain na, Mga walang hiya kayo. Okay ba nakasando kami, ganyan na nagagawin nyo? Ako, yan na naman yung mahirap card, ano? Hindi naman po, unang-una kami rito, sarado ba kayo? Wala pang alas 11, narito na kami. Sila kumakain na, kami wala pa. Ngayon, ano masasabi mo? Ngayon, pasensya. Porke bakit ganyan ang istura namin? Ito mga walang yato, mag-inasal. O mang-sinalsal. Mang-sinal. Pero, kahit na ganun yun naiintindihan ko yung customer. Unfair nga naman yun. Kung totoo na sila yung nauna, bakit nga naman ganun na nangyari? Kasi syempre nauna, malay mo gutom na yon, ano? Or ano pa yung Oo nga naman. Bakit naman ganun yung nangyari?
Ano sabi sa comment section? Sabi nito, mali ang mang-inasal, hindi porkit hindi maayos ang suot, hindi na asikasuhin. Hindi, wag muna nating husgahan, ano? Wag muna natin husgahan. To be fair naman, hindi ko naman nakikita na dahil sa suot, ay yun ang dahilan kung bakit nahuli silang iserve. Diba? Kaya naniniwala ba kayo dahil sa suot? I don't think na yun yung reason. Feeling ko nakaligtaan yan. Diba? Nakaligtaan yan, feeling ko. Halimbawa na ipasa yung order or ano, may nangyaring, yung mga nagtrabaho sa mga inasal dyan kung meron man nanonood sa akin, paano yung proseso nyo? Di ba may parang papel yan na makikita nyo doon? Feeling ko nakalimutan tingnan yun eh. Or kung ano man yung nangyari doon. Pero dahil yung sasabihin nyo, porket nakasando, hindi naman siguro. Kung may negligence, may negligence. Sabi nga na hindi man lang inasikaso si customer, nagwawala na. Manager ba yung kausap niya? Hindi, actually ganito. Feeling ko may pagkukulang yung manager kasi hindi naman agad-agad magbibidyo yan at magwawala eh. Siguro, nung sa customer service po ako dati. Customer service manager po ako before. Kaya may kay po akong magkomentaryo pagdating sa ganito. Baka sabihin nyo, wala akong ano eh. Ganito kasi yan, feeling ko, nag-complain yan, hindi sila sineryoso. Yung parang ang nangyari, ay ganun po ba? O sige po, ganun lang. Huwag ganun. Pag may nag-complain, kahit pa, bigyan nyo ng pansin talaga yon at ipakita nyo na yung empathy, importante yun eh. Kasi kung ang nangyayari doon, parang, okay, sige, pumupo muna kayo. Yung mga ganun, ay, nakakabwisit talaga yun. So, totoo lang. Sa akin, pagka ganun yung nireklamo ng customer, kasi ako yung pinakahuling, huling haharap sa customer eh. Ang mangyayari kasi, sa retail ako, no? Una muna, yung frontliner namin, yung mga sales assistant, magko-complain yan. Pag hindi niya nabigay yung solusyon, aakyat sa supervisor yan. Pag hindi satisfied sa supervisor, ako na yung huling... Hindi ako yung huli eh. Pag hindi na satisfied sa akin, aakyat sa operations manager. 'Di ba? May ano yan eh. May chain of command yan eh. Bago i-escalate doon sa pinaka malupit. Kasi dapat ang nangyari dyan, the moment na nag-complain na yan, seryosohin at empathy, bakit naman nauna yung iba? Ang tagal na namin dito. Ay, ganun po ba? Naku, pasensya na po, sir. Mukhang, pagagalitan ko po. Yan ang gustong marinig ng mga customer, magkaroon agad ng justice. Yung mga word na pagagalitan, di ba? Yan ang mga gusto ng customer eh. Pagagalitan mo yung nagkamali. Kasi doon sila humuhugot ng ng parang satisfaction. Nakaganti ako dahil inapi ako napagalitan. Kaya nga yung bago kami mag-start ng store, kinakasabwat ko na yung mga staff ko. Ganito ha, pag may nag-complain na customer, pagagalitan ko kayo sa harap ni customer. 'Di ba? Pero wala lang sa atin 'yon. 'Di ba? Madalas mangyari 'yan. Ito kasi hindi ako inaano eh. Bakit mo ginaganyan si sir? Dapat hindi mo ginaganyan. Tapos magpasok sa loob, mag-aapira na lang kami, di ba? Wala tayong problema. At least na nagkaroon ng satisfaction si customer. Yun kasi ang gusto nun. 'Di ba? Hayaan nyo. Tapos ang style pa diyan, kumuha kayo ng kapirasong papel. Sige po, isulat nyo dito yung complaint nyo at ipaparating ko po ito sa Yan, alam niya, yung mambola ka na lang na isusulat nyo po dito yung complaint at ipapadala namin to sa head office para pag na-receive ng head office, mabibigyan siya ng kaporosahan. 'Di ba? Para feel naman nung
nagko-complain na asikaso siya. The afternoon, tangina mo, punitin mo na yun. Wala na yun. Ang importante, mabigyan ng justice ang customer eh. 'Di ba? Tsaka wag niyong babaliwalain yung power ng customer talaga. Sabi nga nung may-ari ng Walmart, no? Walmart yata yung nagsabi, nakalimutan ko na eh. Nakapaskil yun sa namin eh. Sa wall namin doon sa store. Ang parang ang pinakamataas daw na position sa company, hindi daw ang CEO, kundi ang customer daw. Kasi kaya kang tanggalin daw sa trabaho ng customer simply by just hindi na bibili sa'yo. Pag lahat ng customer hindi na bumili sa'yo, malulugi ka, mawawalan ka ng trabaho. 'Di ba? Kaya practically, yung mga customer ay boss natin lahat 'yan. Maaring abusuhin 'yan kasi may mga boss din namang abusado din, 'di ba? Yung pag-aabuso ng kapangyarihan kasi hindi naman na mawawala 'yan eh. Kahit saan naman meron 'yan eh. Kaya may mga customer din na umaabuso din, pero dapat marunong ka na lang lumaro-laro. 'Di ba? Tapos ganito yung manager, wag kang parang estatwa. Wala pang alas 11, narito na kami. Dapat kinakausap mo na. Nakakapikon ito eh kung ako magre-rate dito sa manager na to. Unang Nakakapikon ito talaga pag hindi niya pinapansin yung customer. Dapat niyan, kumari nga papasukin mo na opisina yan eh. Doon dapat kayo mag-usap eh, wag dyan sa selling area eh. Or kung magiging hostile na si customer, dumating yung time na yung customer ay nanununtok na meron ganun eh. Anong gagawin? Nanununtok na yung customer, kinikwelyuhan ka na Naranasan ko yan, kinwelyuhan ako. Anong gagawin? Huwag mo gagantihan. Tumawag ng guard. Yun ang trabaho ng guard, kalad ka rin palabas. 'Di ba? Ngayon, kung walang guard, kahit sinong tumawag ng barangay or police, may mga contact number dapat kayo nun. 'Di ba? Pero una muna barangay muna. Na may nagwawalang customer dito. O doon yung pag-usapan sa barangay. Kaysa yung ganyan, syempre, yung dignity mo din naman as manager, nakakahiya din naman. Pero to be fair naman dito, at least hindi niya inaway, Hindi niya inaway yung customer. Okay na rin. Kahit pa paano. Sabi ka nito isa. Nagkaganito din kami sa Mang Inasal sa SM Ecoland. Halos 2 hours kami pinaghintay. Pero kinausap ko na lang yung supervisor or manager ba yun na kukunin na lang namin yung pinangbayad namin. Nagwawala na ako sa isipan ko at ang sarap pagalitan ng taong dahilan kung bakit nalipasan kami ng gutom. Pero kinimkim ko na lang bilang respeto din sa ibang kumakain at sa sarili ko. Ayusin nyo na lang ang service nyo. Pwede kayo maglagay ng waiting time para pwede mag-follow up kung di pa rin dumadating within waiting time. Tapos double check nyo lahat ng orders kung na-serve na ba lahat ng mga naunang customer. Alam ko may numbering kayo. Pwede din, Tapos minsan ang complaint ko pa dyan sa Mang Inasal, yung tagatakal ng kanin, bingi. Bingi. Halos ganun ka na. Oy! Diba? At yung mga nasa service crew, huwag kayong magpapaawa sa social media. Part ng trabaho nyo kasi yan, mga ma'am at sir. Part ng trabaho. Lahat ng trabaho, tandaan nyo may kupal. Mapa-customer man yan, o kapwa mo katrabaho, may kupal talaga. Hindi nawawala ang mga kupal. Diba? Dapat sanay kayo yan. Huwag yung magpo-post-post na kala nyo kawawa kayo. Lahat ng pinagdadaanan yan. Hindi ka ganap na fast food crew
or nagtatrabaho sa fast food nang hindi ka nakaka-handle ng customer complaint kahit walang kwenta. 'Di ba? Kasama 'yan sa ano. Isipin nyo din naman, let's say pag sinabi na willing to wait po kayo 20 minutes, umokay sa 20 minutes. Di syempre, mag-e-expect yung customer na 20 minutes. Ngayon, pag lumampas yun at nagalit yung customer, ganun talaga, nag-break kayo ng promise nyo eh. Diba? Tandaan nyo kasi yung mga kumakain sa inyo na yan, hindi naman unli ang oras niyan. Siyempre, kaya pumunta yan ng mall, may gagawin pa rin iba sa mall yan, hindi lang dahil kumain lang sa inyo. Diba? Maintindihan nyo din yan. Or yung iba dyan kasi naka-break lang. Just imagine 1 hour break tapos hindi nyo pa ipo-fulfill yung order nyo. Kung hindi nyo kayang fulfill do sa time na binigay nyo, hindi na lang sana kayo nagbigay ng oras. Diba? So, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.